kautangan, ano ang hudyat nito? Malamang sa malamang, walang korupsyon sa syudad. Ano ngayon ang kapalit? Lumalabas ngayon sa Facebook, yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital, zero billing. Bakit? Kasi kaya bayaran ng syudad yung mga pangangailangan sa mga nauospital. Yung mga bata, libre po ang kanilang bus service. Marami pong libreng bus service dun sa mga pumapasok sa public school na mga bata. Sa mga kababaihan, yung mga mga single mothers, merong nagkukumkop sa kanila. So yung mental health ng mga single parents, single mothers, napapangalagaan ng syudad. Bakit? Kasi walang utang, walang korupsyon. May pag-asa, meron, basta tama ang namumuno. Sino ang namumuno sa Davao City? Mga Duterte! Kung ganyan ang klase ng pamumuno, may pag-asa. Kung yung nangyari sa Davao City, mapapalaganap natin sa pamamagitan ng pagluluklok sa posisyon ng mga taong hindi korap, may pag-asa. Kasi ipinakita yan na Davao City. Matagdagan ko yun yung tungkol sa Davao City. Kasi binanggit ni Kapitet na libre yung hospitalization at saka yung mga gastusin ng mga batang nag-aaral. Pati karating Pero, probinsya. hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Lahat po ng mga karating mga bayan at probinsya po sa Davao. Hindi lamang sa Davao Region, pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsyang malalayo, pumupunta po sila sa Davao. At wala pong tinatanggihan ang city government ng Davao. Basta ikaw ay Pilipino, ay pwede kang pagsilbihan ng Davao. May taga Manila na pumunta doon para Totoo po yun. opera. Ako'y meron pa akong naging kliyente ng isang abogado. Kinidnap po siya rito sa Maynila ng mga nakautang sa kanya, ayaw magbayad. So kinidnap yung nagpautang. Inikot-ikot dito sa Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Bicol. Sabi nung nakidnap, wala akong pera rito sa Manila. Yung aking pera nakadeposito sa Davao. So dinala sa Davao. 2 buwan, inikot-ikot. Pagdating doon sa Davao, nakatembre na pala. Noong panahon na yon, mayor pa lamang si Tatay Digong. Dinala doon sa Davao, siguro, katangahan din ng mga kidnapper o naniwala doon sa sinabi ng aking kliyente. At nagkaroon na yon ng shootout. 6 na sa mga kidnappers, 3 ang patay, 3 ang buhay. Imagine that. Kinidnap dito sa Maynila, solusyon. Davao City. Yung 3, convicted po sila dito sa Quezon City. Yung mastermind, yung umutang na mahigit 300 milyon. Ang utang niya, nakakulong po sila ngayon. So, iyon po yung actual na sitwasyon na pwede ko malibahagi po sa inyo kung gaano kaganda ang sitwasyon ng Davao City. Kaya may pag-asa dahil meron po pong nandiyan na ating mahal na Tatay Digong at VP Sara. Meron pang additional, meron pong mga bagay na hindi natin napapansin. Davao, halimbawa po yung 911. Nung panahon ni Tatay Digong Mayor, tinawagan niya ang PLDT at saka yung Globe. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng 100 sasakyan para magre-react. Parang sa US. Pagka sa US, kahit na bata, alam niya pinutin mo 911. Hinihingi niya sa Globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yan, sir. Sabi niya. Dapat, sabi niya, pagpasensya, putang inan. Pagka hindi, kakansila yung permit niyo. In 3 days, binigay ng yung 911. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo nung araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for 1 Mbps up to 1 Mbps.
Maalala niyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging roaming, umiikot, di ba? Alam niyo po, dahil kay Mayor Duterte nung naging presidente siya, pinapasok niya yung Converge. Yung po Converge, hindi mura. Kaya lang, yung PLDT tsaka yung Globe, nagbaba sila ngayon. Ngayon, meron kayong 50 pesos, pwede na kayong mag-internet ng 1 linggo. Di ba? Nung araw, 1,000 pesos, 1 Mbps. Meron po isang kaso yan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, pinipilit nila na baka daw pwedeng mag-caretaker. Noong pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider. Yung pong Telstra, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra nakipag-usap kay Ramon Ang. Meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya doon sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal ng mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos doon sa health. Marami po mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na kung hindi dahil kay PRRD, wala pa po sana sa atin. Thank you, sir. Mayroon pa po tayo 10 minutong na lalabi bago po tayo magtapos kasi hanggang alas 7 lamang po yung ating programa dito. Pero hindi rin po ito ang unang at huling PDP laban, People's Participatory and Consultative Assembly. Inumpisan po natin dito sa North Fairview, itinanim natin dito ang buto ng pagbabago sa bayan. At dito mag-uumpisa yung tinatawag ni Kevin, may pag-asa. May pag-asa sa bayan natin. Isigaw nga natin, may pag-asa! Yan. Hindi lang sa Project 6 ang pag-asa. Meron pa magtatanong? Meron pa bang magtatanong? Meron pa? Oh, Meron sanang pahabol, mami. May panghabol na tanong. Pahabol lang po. Okay. So, taga-Mindanao ako pero nandito ako ngayon sa Manila. No? So, nandito yung mga idol kong mga batikang mga abogado. So, ito lang ang tanong ko kasi napag-uusapan sa Mindanao. So, meron kasing pinopromote si Idol Robin Padilla patungkol sa federalism. So, anong masasabi po ninyo dyan? So, ano ba yun? Mari ba ninyong masuportahan o ano kasi kawawa nga yung nakikita natin yung nangyayari sa Visayas at Mindanao. Talagang mabagal talaga yung dating ng ayuda pagdating ng may mga kalamidad. Iyan pong PDP laban ay itinatag na partido para i-promote ang federalism. Kaya yan ay matagal ng programa ng PDP laban since 1982 at hindi po nagbabago yung paninindigan natin dyan. Nung panahon po ni Tatay Digong, magmula 2016 hanggang 2022, ako po yung nanguna na umikot sa buong bansa para ipaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa papaano baguhin ang saligang batas at kung ano ang kahalagaan ng federalism. At that time, hindi pa po senador si Senator Robin Padilla. Kasama ko po dyan si Jonathan Malaya. Meron pa nga siyang pinapulis na libro na tungkol sa PDP laban federalism. At meron tayong mga iba't ibang mga grupo pa na nagsusulong yan. At nung tumakbo si Senator Padilla noong 2022 elections, all out ang PDP laban na talagang sinuportahan si Senator Robin at nagpapasalamat tayo sa kanya na sa lahat ng mga senador na nakaupo po ngayon o sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso ngayon, si Senator Robin ang matatag ang paninindigan niya na ipagpatuloy ang programa ng PDP laban sa federalism. Kasi naging Pangulo din po siya ng ating partido. Pero minabuti po niyang iwanan muna yung pagkapangulo sa PDP laban para makapag-concentrate siya
dito sa mga nagaganap, mga pangyayari nagaganap sa bayan po natin. Alam naman po natin yung sitwasyon ni PP Inday Sara, alam naman po natin ang sitwasyon ni Tatay Digong at si Senator Robin. Kung sakali man po, baka maisipan po niyang tumakbo muli sa 2028 o kaya baka sa mas mataas na posisyon, hindi natin alam. So yung pag-ikot po niya sa federalism ngayon, full support po ang PDP Laban. Mabuhay po kayong lahat, sir. Mabilis lang? Okay lang? Mabilis lang po ha? Mabilis lang. Gusto ko po himukin ang ating audience na aralin po ang federalismo. Kasi po, sino po ba ang hindi masyadong nauunawaan yan, yung federalismo? O, pwede bang itaas niyo ang kamay niyo? Yung hindi buong buo sa isip niyo yung federalism. Ayan, meron. Hindi, mabuti po may mga umakamit. Mabilis lang po, suportado talaga namin ang federalism. Dahil po, naniniwala kami na itong ginagawa nating unitary form of government, na lahat ng kinikita po sa probinsya, pinadadala po dito sa sentro. No? Yun po ang nangyayari ngayon. Kunyari, magsasaka ka. Yung probinsya mo, kayo ang nagbibigay ng bigas sa buong bayan natin. Yung kinikita natin, binibigay natin sa central government, tapos ibabalik sa inyo 1%. Hindi man lang kayo paggawa ng farm to market rules. Nakakainis. Sa federalismo po, yung kinikita nyo, inyo yan. Pero may porsyento pa rin malaki sa gobyerno. Pero hindi na kayo magre-remit. That is one of the features of federalism that I am really supporting. So, short answer, yes to federalism. Mabuhay po kayo, sir.